natin yung correction. Ngayon naman po, focus na tayo sa TC. Okay? So, sabi dito, the correction and rehabilitation of petty net offenders will planned supervision programs for the probationers, parolees, pardonies, and first-time minor drug offenders which are aligned to the national program trust of the government such as the Sariling Sikap, jail decongestions. So this establishment and supervision programs para sa ating mga PDLs ay nagpo-provide sila, okay na, na-attendance ko na yung mga nag-chat. Nagpo-provide sila ng mga programs for the enhancing those PDLs na nakakaranas ng kanilang pagkalungkot sa loob ng kulungan. So, establish of innovative and financially and technically feasible projects for the moral growth, spiritual growth, or economic growth ng isang PDL. Okay? So, ano ba ang scope ng or beneficiaries ng mga PDL? So, ang scope nito, kung sino yung mga nag-undergo ng or mga offenders na nag-undergo ng mga probation, parole, pardon, or mga PDLs ay pwedeng mag-take ng program ng TCFP or the Therapeutic Community Modality Program. So, ano ba ang therapeutic modality? So, therapeutic community modality is a self-help social learning treatment model na ginagamit sa ating mga client for not abusing their self na malungkot na lang sa loob ng dormitories, no? So, for the clients with a problem of drug abuse, so yan ay pumasok sa loob ng kulungan na lulong sa droga. So, paano mo yan matutugunan doon sa problema niya sa araw-araw niyang iniisip dahil nga nahuli nyo na nagsashabu, no? Tapos, nung nahuli ninyo, ay may tama pa ng shabu sa kanyang utak. So, pag pumasok yan sa jails at makapag-isip-isip, no? At nag-undergo ng therapeutic community modality program, so may enhance ang kanilang mga behavior in that such problems na kanilang nararanasan. Also, yung mga PDLs na nakakaranas ng problems in terms of alcoholism. Ano kaya yon? So, meron tayong mga PDLs na sakit na nila yung pag-inom sa araw-araw. So, pag yan ay umiinom na lang araw-araw, lagi ng lasing, tapos nakulong sila because of murder, no? So, maaaring makaranas yan na panginginig ng katawan dahil nga sila ay alcoholic persons na. So, meron tayo mga medical services inside the jail, kahit na yan ay nakakulong. At meron tayo mga other programs para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. So, ano yung mga treatment model or categories ng TCM or Therapeutic Community Modality sa mga PDLs. Okay? So, the first one is what we call the behavior management, intellectual, spiritual aspects, emotional and social aspects, and lastly, the vocational, survival aspects. So, these aspects, ito ang mga in-offer na categories program sa ating mga PDLs. So, kaya may mga programs ng ganito or bakit may mga agency na nag-o-offer ng ganitong program is for the PDLs na bukod sa nakakaranas ng lungkot dahil malayo sa pamilya, so hindi yan habang buhay na nasa loob lang ng dormitory. So each day by day, meron silang ginagawa, no? So for the day 1 or Monday, meron silang mga prayer meetings. Day 2, nagkakaroon sila ng educational program.
Day 3, nagkakaroon sila ng mga behavioral program or counseling. So, meron tayong mga strategies na ginagawa sa PDLs, no? Para malaman kung ano ba ang mga problema na kanilang nararanasan at matutugunan ito ng ating mga psychologist or psychiatrist. So, individual and group counseling, this activity intends to assist the clients in trying to sort out their problems, identify solutions, conflicts, and help resolve them. So this could be done either by individual or group interaction within the officers of the agency. So kapag sila ay nagkakandak ng individual and group counseling, so yung iba kasing mga PDLs ayaw sabihin ang kanilang problema kapag mayroong mga nakakarinig na kapwa rin nila PDLs. So as long as matutulungan ang mga PDLs na ito, nagkakandak sila ng individual counseling. So tatanungin sila bakit ba sila nakakaranas ng ganong problema, or ano pa ang problema nila, bakit sila ay hindi uma-attend sa mga prayer meetings. So yun, no, siguro may problema yan na siguro isang taon na hindi dinalaw ng kanyang pamilya. Iniisip ko ano na nangyari sa kanyang anak, sa kanyang asawa, o baka nag-asawa na ng iba, no? So, hahanapan ng solusyon para sa problema na yan. Paano? Tatawagan at least isa sa kanilang mga kamag-anak. Saglit lang, naririnig nyo na ba? May nagko-call? Naririnig nyo ba na may nagko-call? Yes, ma'am. Hinahanap na kayo, ma'am, ng bebe niyo, ma'am. Saglit lang. Ano ba naman to? Tumawag ng tumawag. Alam na nagtatrabaho. Bye-bye, ma'am. Ingat po. Okay. Continuation tayo. So, yun nga, ang individual, pag pala may tumatawag sa akin, naririnig nyo rin, no? So, pag sinabing individual and group counseling, so ginagawa to doon sa mga PDL na nahihiya na sabihin yung kanilang nararamdaman. Kasi nung kami ay nagkandak ng ganyan, ng research sa loob ng Manila City Jail, yung iba at iilan-ilan sa mga PDLs ay nahihiya na malaman kung anong pamilya ba meron sila. Kasi ang focus namin noon ay yung mga families nila, kung bakit sila nakakaranas ng bakit ka nagre-request ng record, Miss Makalisa? Bakit nagre-request ka na may i-record yung discussion? Hindi nyo ba kayang magsulat? Nagre-request dito sa akin. Ma'am, napindot lang sa laptop mo. Okay. So, ayun. And then, another is, categories pa rin to ng PCMT, yung moral spiritual values formation. Seminars, lectures, or trainings offered or arranged by the agency comprise these rehabilitation activities. Active NGOs, schools, civic and religious organizations are tapped to facilitate the activities. So in terms of moral spiritual values, bukod sa prayer meetings na kanilang ginagawa, meron din silang mga seminars and lectures para sa ating mga PDLs, no? So bukod dun sa mga lectures na yon, nagkakandak pa rin ng mga educational programs para sa mga hindi nakatapos ng kanilang pag-aaral. For example, no read, no write, no? Mayroong mga educational programs para sa mga PDLs na hindi kayang bumasa at sumula. So, kapag kayo ay nakulong, hindi nyo kaya bumasa at sumula, libre sa loob ng kulungan. Congrats na agad. So, work or job placement referral, vocational livelihood and skills training,
So, sa loob ng sa loob ng prisons, meron diyang mga handicrafts, o kaya naman yung mga nagmamasa ng tinapay, tinuturuan sila sa vocational trainings nila, mga livelihood and skills nila. Meron kasi dyan mga nakukulong na technician. So, gumagawa sila ng mga, tinuturuan sila kung paano gumawa ng mga refrigerators, kaya naman mga radio and television, o kaya naman, bukod pa doon, tinuturuan din sila ng tailoring, pananahi, dressmaking sa loob ng kulungan. Okay? Yan ang mga in-offer doon. So, huwag nyo nang balakin pa na pumasok kahit na may mga libreng edukasyon at libreng health, medical services sa loob, no? Huwag nang balakin pang pumasok dahil mas maganda ang buhay sa labas ng kulungan. Okay? Health and mental services. So, yun, number 5. Malay mo naman may pumasok, no? So, huwag yung sayang ang pangarap, no? So, to address some of the basic needs of the clients, their families, medical missions are assigned to provide various forms, medical and health services, including physical examination. Merong mga free medicines and vitamins. Taray, may pa-free vitamins and medicine ng PDL. Ano pang hinihintay nyo? Na. Okay, may mga dental examination pa. Mga treatment and drug dependency test, laboratory examination. So, nag-undergo din kayo ng mga psychological testing. Kasi kapag ikaw ay nakakaranas ka pala ng pagkabalim na sa loob ng kulungan, hindi mo na kinaya, so pwede ka daw mag-undergo ng mga psychological examination. No? Bukod sa pre-medicines, kapag ikaw ay nagkakasakit, wala kang pambili sa labas, pwede kang pumasok sa loob. No? Pre-medicine, totoo to ha, patawa-tawa lang ako, pero totoo po itong mga programs and services na ino-offer sa loob ng kulungan. So, literacy and education, yun nga, yung mga no read, no write, tinuturuan sila kung paano sumulat at pumasa sa loob. So, kung sa Manila City Jail, nag-offer sila ng ALS. Nag-offer sila ng ALS para sa mga estudyante na hindi nakatapos at maagang nakulong. Community service. So, community service ay kalimitang ino-offer lamang sa mga PDLs na hindi high risk or high profile. Okay? Kasi po, kapag yan ay nagkaroon ng or nag-attack sila ng community service, kasi itong program na to ay na-offer lamang sa nagkakaroon sila mga tree planting, cleaning and cleaning of the surroundings. So, kung napapansin ninyo, malawak ang prison penal farm ng mga Davao, no? Davao Prison and Penal Farm, San Ramon, matatagpuan sa Occidental, Mindoro, no? Malawak ang kanilang penal farm. So, nagkakaroon sila ng mga community service from their place, okay? So, next is, wait lang guys next is, naku, lubat na. Wait lang po lilipat ko lang. Ako hindi nag-charge. Hindi nag-charge. Ayaw mag-charge. Okay. Okay guys, wait lang po. Wait for a while. Nandiyan pa ba kayo? Yes, ma'am. Okay. So, continuation tayo. Sino yun? Ang nagiinuman na kayo dyan, ha? Happy-happy kayo. Bukas-bukas, crying-crying. Huwag kayo mag-happy-happy muna. Hanggat di pa na ibibigay ang tunay na tagumpay. Okay? So, client self-help organization, payment of civil liability, environment and ecology. So, these are the focus, sports and physical fitness,
Ayan ang focus ng PCM, yung programs inside the jails. Nagkakandak sila ng mga Zumba, no? May mga pa-pre-Zumba sila. Kaya naman may mga palaro sila inside the jails for the physical health ng mga PDLs natin. So what is TC? So ano nga ba ang therapeutic community? Saan ko? Ay, sige po. Si Angelin po ata yan. Okay na po. So, what is TC? So, a TC, it is a therapeutic community. It's an environment that helps people get help while helping others. So, sa loob ng TC, sila ay family. Sila ay nagtutulungan. So, dahil sila ay miyembro at sila lang ang nasa loob ng jails and prison, so they are helping each other. So, mayroong nakakaranas ng kalungkutan. So, isa sa mga PDLs din ang tutulong sa kanila from that sadness na kanilang nararanasan. So, yan ang therapeutic community. Ang gandahan niya, nagkaroon ng ganito sa loob ng jails. Hindi puro bentahan ng kung ano-ano, pagpasok ng mga contrabands, no? Kasi dati, kung mapapansin ninyo, matagal na talaga tayong may therapeutic community, pero ngayon lang napapansin ng karamihan. Dahil ngayon lang tayo natututo na mayroon palang mga ganitong bagay sa loob ng kulungan na natuturuan sila kung paano. Matagal na talaga tayo may PC. Sobrang tagal na, pati nga yung e-dalaw. Bago pa mag-pandemic, may e-dalaw na o yung electronic dalaw para sa mga malalayo ang pamilya. So, yung TC na to, ang kagandahan lang niya ay it is the program or agencies na nag-o-offer ng support and help for the PDLs na may problem in terms of behavior and also to their hearings. So, isa sa mga therapeutic community program na in-offer ay ang mga legal service. Kapag sinabi nating legal service, yan yung nag-a-update ng kanilang mga kaso, no? Kasi meron dyan, di ba, balister na hindi naka-open ang mic. Sorry, ma'am. Meron dyan ng mga, dito? Tingnan mo, nawala na ako. Ano yung sinasabi ko? So, yun. Yung TC na yun, ito, merong mga PDL na hindi na-update ang kaso at nasa loob ng kulungan. Kaya merong in-offer ang therapeutic community ng legal service. Legal service program is for the updating the hearings of the PDLs. So, isa sa mga organizations na nakafocus sa hearings ng PDL ay ang HLAP o yung tinatawag natin na Humanitarian Legal Assistance Foundation. No? Humanitarian Legal Assistance Foundation na tumutulong sa ating mga PDL para ma-update ang kanilang mga kaso. Kasi, siyempre, ano yan? Nalulungkot niya doon. Kahit sabihin pa natin na doon ang may buhay din naman doon at yung iba sa kanila nagtatrabaho, no? Nagtatrabaho yan sa loob ng prison. Tapos yung kikitain nila doon, yung ilang percent ng kanilang kikitain ay makukuha nila once na sila ay makalabas or magiging allowance nila inside sa loob ng kulungan, no? So that is the help and support of the therapeutic community. So how does TC look like? Ano daw ba ang itsura ng therapeutic community? So it is a job functions. Lahat ay gumagalaw, individual progress and productivity of each PDL. So every day dapat meron kayong nakikitang bago or na-i-enhance or na-change yung mga progreso ng isang PDL sa loob ng kulungan. Okay? So meron kayong kanya-kanyang functions. Merong nagluluto, may nagki-cleaning, nagki-kitchen service, nagma-minor repair,
So yan ang trabaho or ganyan ang ginagawa ng mga tao na nag-undergo ng therapeutic community. So the TC operates in similar fashion to a functional family with a hierarchical structure of older and younger members. So once na ikaw ay umidad na sa 60 years old or meron kang kapansanan pero ikaw ay nakulong, you are one na hindi mag-undergo ng mga TC program na mabibigat na trabaho. So kalimitan sa mga matatanda ay hindi na pinagagalaw or nag-undergo ng mga TC sa loob ng kulungan. So sa mga may mga PWDs naman, ang ginagawa nila kalimitan ay yung mga madadali lang na trabaho gaya nung paghahabi ng mga baskets, paggawa ng mga face mask, na gawa sa beads. Kung nakakita na kayo ng ganun, binibenta nila yun ng 150-inch face mask na gawa sa beads noong pandemic. Sa kami sa nabentahan nun sa school namin. So, yun, isa yan sa ginagawa ng ating mga PDLs. And also, yung kung napapansin ninyo na nag-aalok sa room by room ng public schools, yung may bangka sa loob ng pang-display na may bangka sa loob ng bote, no? That is one of the TC program in terms of livelihood na in-offer sa loob ng jails and prisons. And then, sabi ito, what are the salient features of TC? So, the primary therapist and the teacher is the community itself, consisting of peers and staff who, as a role models of successful personal change, serve as guide in the recovery process. Kung napapansin ninyo, dun sa organization na kilala ko, yung Humanitarian Legal Assistance Foundation, ang isa sa mga tao na head ng HLAP ay dati ring PDL. No? Sila ay nagiging role model para dun sa mga kako-PDLs nila na until now ay nakakulong pa rin. So, from that pagiging role model, no, nag-iisip na ang mga PDLs natin na huwag nang gawin yung mga bagay na kanilang ginagawa. Kasi kung si Sir nga na miyembro ng HLAP ay nagbago, maaaring sila rin ay magbago once na sila ay lumabas sa kulong. So, these are the 5 categories or activity na nagpo-promote sa pagbabago ng isang PDL. So, in terms of behavior management, emotional, psychological, cognitive, intellectual, sa kanilang pag-iisip mo. Palay mo, hindi marunong bumasa at sumulat at ang alam lang nilang trabaho is pagnanakaw, kaya sila ay nakukulong because of pagiging mahirap or poorness. No? So, ang tao na yan ay tinuturuan kung paano mababago ang kanilang takbo ng kanilang pag-iisip. In terms of spiritual, so merong mga prayer meetings sa loob ng sa loob ng kulong. May mga pastor na pumapasok, pari, na nagsasalita para sila ay mga matuto. So, ang tawag sa kanila, ulitin ko, ang tawag nila sa isa't isa ay family. Okay? So, psychomotor, educational survival skills. So, ano ang mission and vision ng TC? So, mission is to promote human and social transformation among our clients and among ourselves. So, they are providing the promotion of their human and social transformation kung paano sila makikisalamuha in terms of social. No? Paano kaya makikipag-usap ulit yung mga yan na nakaranas ng pagkakakulong ng ilang taon? No? And then, ano ba ang vision nila? So, their vision is by the end of this decade, itong therapeutic community na to, at the end of this decade, TC shall have become the corporate culture of the parole and probation administration, permitting its plan, programs, and practices
confirming its status as the model component of the Philippine correctional system. So at the end of these days na patuloy ang trabaho ng mga nasa TC program, magiging isa to sa mga modelo at component ng Philippine correctional system. So ano ba ang tawag sa therapeutic community ng BJMP? So one of the implementations of the BJMP is what we call the therapeutic community modality program sa loob ng BJMP. So ano-ano ang mga in-offer ng PCMP? So ito ang mga programs na in-offer ng PCMP. Nung ako ay nag-thesis, ito ang favorite ko. Itong part na to. Yung mga moral and spiritual program, vocational, education and training program, work and livelihood program. So, no, sa thesis, kapag kayo ay gagawa ng statement of the problem, ang nilalagay nyo ganyan, 1.1. 1.1. Tapos ito naman, ang ilalagay nyo, 1.2. So, each program, lalagyan mo kayo ng another question. Question for 1.1. Okay, ano ang question mo dyan? Ikaw ba ay nakakaranas ng kahirapan nung ikaw ay nasa labas pa lang ng kulungan? So, nakaka-apekto yan ng iyong moral behavior. So, ganyan ang paggawa ng mga questions kapag kayo ay gagawa na ng thesis. Okay? So, work and livelihood program, sports and recreational program, health and welfare program, behavioral modification program, na naka-include dito yung therapeutic community. So, ito no, the Philippine Correctional Pillar is composed of various institutions, BJMP, manual ay may sinusunod in terms of therapeutic community. So, yan ang mga programs under the BJMP, PCMP. So, ano yung 8 significant criminal risk factors kung bakit nakakakumit ng criminal act ang isang PDLs? So, these are the 8 significant factors, no? Kung bakit sila ay patuloy pa rin sa pag-violate ng ating batas. So, the first one is what we call the antisocial behavior. So, inability to avoid criminal activity, antisocial personality, yung pagiging agresibo, yung impulsive, yun yung mga behavior kung bakit hindi mapigilan ang paggawa nila ng mga criminal behaviors, criminal thinking. So, dahil nga sila ay nag-undergo ng thesis sa loob ng kulungan, naging law-abiding citizen for about 5 months, at natuto na naman na gumawa ng krimen because of that attitude and values na lagi nilang nakikita sa kanilang mga kaibigan. So, nagkakaroon to ng mga criminal thinking na uulitin nila yung mga bagay na dapat na hindi na nila gawin pa. And then, antisocial relationship and family and marital status. So, kalimitan, ang mga nakakakumito ng criminal factors is the poor relationship with the family and your spouse. Halimbawa, hiwalay sa asawa, kaya naman hinayaan ng magulang dahil na galing na sa kulungan, hindi na nila kinilala bilang anak, no? Kaya umuulit at umuulit pa rin ang kanilang trabaho dun sa, for example, pagnanakaw, pang-hold up. So, that is one of the risk factors kung bakit nagiging isang kriminal ang tao. School and work status. So, sa school, involvement sa mga drugs offenses, o kaya sa cutting classes, mga 2-1C, mga work status nila, nagtatrabaho ka, lagi ang sinasabi sa iyo ng boss mo, ikaw ay mahina, low performance ang iyong mga ginagawa, nainis ka kay boss, sinaksak mo, no?
So, yan ang isa sa mga factors kung bakit sila ay nagiging, kriminal. Because of the schools and the work status. And then, leisure and recreational activities. Yung mga laging ginagawa mo. Mga lagi mong ginagawa. So, lagi ka ba nakasama dun sa mga bad influences mong friends? O ikaw ay nalulung na sa masamang bisyo, kaya ka nagiging kriminal. So, yan ang focus ng module number 11 natin. So, yun, module number 11. Diyan pa ba kayo? Gising-gising? Taas muna ng mga kamay. Ma'am, nandito pa. Okay, taas ng kamay. Okay, nandiyan pa nga. Marunong pa ang sumunod sa instruction. Oh, tulog ka na? Sino yun? Module number 12 tayo. Okay? Total 3 hours to.